my Bible together. This is my Bible. It is God's holy word. It is a lamp unto my feet and a light unto my path. It tells me who I am and what I am become and where I am going. It renews my mind, changes my heart, and refreshes my soul. It is my daily bread. By faith I will read it, I will love it, believe its promises, and obey its commandments, and honor its principle in my life. With my Bible as my guide, I will walk by faith, not by sight. Atong ablihan ang atong mga Biblia, diya sa Proverbs chapter 3, verse 5, up to verse number 7, please. Atong ablihan, Proverbs chapter 3, verse 5. Akong basahon ang verse 5, and then kamo sa verse number 6, and then together that's a verse number 7. Are you there? Amen. The Bible says in verse 5, trust in the Lord with all thine heart, and lean not into thine own understanding. Together, be not wise in thine own eyes, fear the Lord, and depart from evil. Lord, salamat sa imong pulong nga mong gibasa. Lord, na nining kabuntagon, dalaygon ka sa dakong pribilehiyo ng imong gihatag kanamo nga makapadayon kami diya sa pag-alagad kanimo. Lord, samtang kami nagasimba kanimo, among yampo, Lord, imo aming angayan gayud sa mga tubangan. Doon ay mga babag, Lord, sa among kasing-kasing, among gikinanglan ng imong pagpasaylo. Pinaagi lamang, Lord, sa imong amiling tugo, limpiyuhi kami. Ug imo, Lord, nga ang pulong nimo may adunay gahom gayud, nga makahatag gayud o giya, hagit, kanamo, Lord, isip imo mga katawhan. Nagapaubos mi, Lord, sa mga gugulingon, Lord God. Akong giampo, Lord, nga ang gahom sa balang espiritu, maugayod ang mga lihok sa matag kasing-kasing. Tangtanga, Lord, ang mga garbo, unsa pa mga babag, Ginoo, nakababag. Lord God, this morning, among gi-acknowledge, wala yun, may mahimo kung kami lang. Salamat sa imong gugma, salamat sa imong grasya, salamat sa imong kaluoy. Gamita usab, Lord, imong kubos nga lagad, wa ko'y mahimo kung sa ako lamang gagalingon, Lord God. Ikaw mangin sintro gayud sa mong kasing-kasing. Tagay kadaugan ang maong mga buluhaton karong adlaw in Jesus' name. Amen. Taga salamat lingkod palihog mga igsoon. Salamat sa pulong sa Ginoo nga makapamalandong ta today. And ang maong mga verses nga atong gibasa sa well-known verse sa Book of Proverbs, familiar kay ni nato. Kung magisgot magbasa tag verse 5, pahinumdum ni nato nga kinahanglan ta nga mubutang sa atong mga pagsalig diya sa Ginoo mga kaigsunan. This morning the title of our message is about trusting God. Trusting God. Okay? So, ang kinabuhi na to, salamat sa Ginoo nga nahimutang iyang mga katawhan. Nahimutang Kristohanon. Nahimutang believer. Mga save. Are you saved? Amen? O na nga, naagit tayo katungod bilang mga katawhan sa Ginoo sa pagsampit niya. Nga naman, siya ang atong langit ng amahan. Di lang doon na tayo katungod sa pagsampit niya, doon na tayo katungod gayod sa pagsalig, umubutang sa atong mga pagsalig diha kaniya, mga kaigsunan. Okay? So the Bible reminds us that we need to trust in God with all our hearts. Nakita na to diya sa verse number 5. Not only that, but also, gina-remind ta sa maong verse, nga dili ta dapat nga musandig, umusalig lamang sa itong mga kaugalingong panabot. O kaugalingong pag-understand mga kaigsunan. Di lamang kana, kundi ang pulong sa Ginoo katong gibasa, naga-remind kana to as believers to acknowledge Him as our Lord. Amen? As our God, as our Master, as our boss. Amen? Di ba kung sa company ka, may boss ka, magkuhan yun kagyot, mo respect yun ka. Amen? Tungkol kay bossing ni mo siya. So ang atong boss mga kaigsunan, Ginoo, ang Diyos ka na sa langit, mo na sa Bible, in all thy ways, acknowledge Him. Nga naman, tungod kay siya, deserving siya nga ato gayong i-recognize as our Almighty God, as our Savior. Amen.
as our protector, as our deliverer, as our sustainer, as our provider, sa pagkadako sa bahin sa Ginoo sa kinabuhi nato. Nya, di lang nato siya i-acknowledge. Mauna karong bulan na mga kaigsunan sa month of December, ang atong tema is Together in Thanksgiving. Di gyud ta maglisod ta og pagpasalamat sa Ginoo una sa tanan kung di nato siya ma-recognize sa atong kinabuhi. Kung di nato ma-acknowledge ang iyahang mga gihimo. Kung di nato ma-acknowledge kung unsa ang Dios mga kaigsunan, magsige ra tag pangayo. Lord, tabangi ko ano, tubagan ako pag-ampulon, hatagi ko ani Lord. Sige ra tag request. Makalimuta sa pag-acknowledge o sa pag-ila mga kaigsunan kung unsa gayud ang Ginoo sa imong kinabuhi. In all thy ways, acknowledge Him. Ang blessing, mga kaigsunan, the moment we acknowledge God as our Master, as a righteous God, ingon sa Biblia, and He shall direct our path. Ginaremind ta sa maong verse. Not only that, but also the Bible reminds us in verse 7 that we need to fear the Lord. Verse 7, the Bible says, be not wise in thine own eyes, fear the Lord. Amen. Kung ang usa ka tawo doon na gayoy kahadlok sa Dios mga kaigsunan, kaya bitang tagaan ni mo reverence, tagaan ni mo bili ang Ginoo sa imong kinabuhi. Mga kaigsunan, murisulta ka na og paglikay sa mga dautan. You look at the last phrase sa maong verse, and depart from evil. Ginaremind sa maong verse. Ganun man, ang ato manggong kinabuhi, life is a journey filled with twists and turns. Maunang intro na ito mga kaigsunan. Ang kinabuhi o sa kinabuhi na to, puno kini sa mga liko-liko. Di ba? Kamantay ka mga kaigsunan. Usahay, magbiyahe ta, niya naatay, magian nga dalan, nga nagtuyok-tuyok lagi siya. Nagtuyok-tuyok lagi siya. Nga, pwede naman ito ma-straight. Di ba? O sa ito sa lugar, nga odita familiar sa maong dapit, mga kaigsunan, yan na kay adtuon, yung kakatultol, nagtuyok-tuyok ka. Kaya di ba niya mo familiar ang maong dalan? Niya, sa diyan, naabot na ka dito sa imong destination, na-realize ni mo, diri doon naman yan kung diri pataning agi. Sa kinabuhi na ito, mga kaigsunan, we experience twists and turns. Nagtuyok-tuyok. Did you remember the Israelites? Nga mag-iskut instruction, puno to sila sa instruction, gikan sa Dios. Ngadto kang Moses. Pero tungod sa gitawag, abi nimo usa sa mga hinungdan ngano ang tao, daghan mga twists and turns iyang life. It is because of rebellion. It is because of a rebellious heart. Makita na to ang sa panahon nila ni Moses, di man gud sila gud mo tuman ni Moses, di man gud sila musalig, di mo tuo, sige man gud sila bagulbol. Sige sila bagulbol mga kaigsoon, wa sila makontinto, nakalimot sila, nalimtan nila ang mga milagro nga gihimo sa Ginoo sa didto pa sila sa Ehipto. Nga nakagawas sila dito sa Egypt. Di ba? Nga gahi kay kaayo si Pharaoh nga ma-release sila, gahi kayo, daghan pa kayo itong gihimo sa Ginoo, katubitong 10 plagues. Nga dito natandog si King Pharaoh sa katong the death of the firstborn. Kay nagsakit man tong iyang anak, nya kamagwangan, hangtod namatay. Dito siya nakaila nga ang Ginoo ni Moses, tinuod, mo ito nga release niya ang mga Israelites. Tingnan mo na 40 years dito sa Egypt, trabahante sila, mga ulipon sila, mga sulugoon. Pero ato panahon na, tungod sa gahom sa Ginoo mga kaigsunan, nakabiya sila dito. While nga nagbiya sila, grabing kalipay nila. Grabe yun ang ilang mura sila, kanabitong nakabuhi sa turil. Biyahe sila, gikan sa ilang katigulangan, mga apo, mga bata, tanan, biyahe sa hasta ilang mga hayop, gidala. Nga naay kalipay, pero pag-abot na po sa problema. Di ba? Sa tagabiyahe sila, o sa nga problema ato, di sila makadiritso tungkol kay naidagat. Di po sila makabalik kay naay mga sundalo. Di po sila makaliko diri kay wilderness man.
So dito, reklamo na po sila. Reklamo. Pero sa gyapon ng Ginoo nangitag way. Nagpakita gyapon ang Ginoo sa og pamaagi nga maka likay sila sa mga kasundaluhan sa Ehipto. Kana tungod sa pamaagi sa Dios. Unya ang nahitabo mga kaigsunan, grabe gyud ang ilahang mga kinaiya dito tungod kay doon na sila gitawag nga rebellious hearts. Can you imagine? Nga dapat unta 7 days lang to ang journey nila, ay 11 days lang to ang journey nila padung sa promised land, pero how many years? Another 40 years wilderness, wandering in the wilderness. Grabe, no? Daghang mga twists and turns. Sa atong kinabuhi, kung natay disobedient heart, di ba? Naatay gitawag unbelief, naatay gitawag nga, natay mga pagbagulbol diha. Sana sa mga hinungdan, nganong naay daghang mga twists and turns sa atong kinabuhi. Uncertainties, kanang gitawag nga walay kasiguruhan. Way klaro, di ba? Kadaghang mga gayon sa kinabuhi nga murag watay klaro. Amen. Hello. Daghang higayon sa kinabuhi na ning kamot ka, grabe ang imo ang kahago, ang effort nimo pero makaingon ka, wa man gyapon ni klaro. Uncertainties. Mao na ang journey na to sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Dili sa matag higayon nga ang tanang plano nimo success. Amen. Hello? Kay kung moingon ka nga, pastor, gikan pa sa una, ang tanang plano nako success. Tuduin, giunsa nimo na. So, naagi yung mga uncertainties. Naagi yung mga twists and turns sa kinabuhi. Ano sa pagyod? And challenges. Kanang mga hagit ba? Challenge. Di ba? So, ang maong verse nagatudlo na to that we need to put our trust in God alone. Ingon niya, trust in the Lord with all your heart. O saka, reminders alang na to, igsoon, isip Kristohanon. Gina-reminds na sa maong verse. Di ba? Nga dapat, ibutang na to ang atong tanang pagsalig diha sa Ginoo sa tibuok ginatong kasing-kasing. Kung dili ta magsalig sa atong kagulingong panabot, sa tanang mga higayon, atong i-acknowledge siya. Siya gayon magagiya sa atong mga dalan, mga igsoon. Okay? So when we put our trust in God, mga kaigsunan, then ang atong mga agianan bitaw, murag hayag-hayag na, murag klaro na. Di ba? Sa diyang musalig ta si Ginoo, murag mahimo, maklaro na, nga naman, na ang Ginoo ga-guide. Na siya ga-guide, nagaiwag bitaw, and the journey becomes more purposeful. Murag naa na kay tumong, kabantay ba ka? Doon ay mga panahon sa atong mga kinabuhi, nga murag wag yung tumong. Di ba? Way tumong. So, ang tao, way tumong, wapi, kung asa kay balog, asa sa padong. Praingon sa Biblia, trust in the Lord with all your heart. Acknowledge Him, and He shall direct your path. Here's the warning, be not wise in thine own eyes, buti pasabot bisag unsa ka kangilngig diri sa kalibutan. Ay pagsalig ana. Bisan pag unsa ang kaalam nga naa nimo, yang tanang dagan sa imong kinabuhi tungod kay alam ka, mao na lang ginay magbuot. Ikaw na lang gyud magbuot sa imong kinabuhi. Muli kun sa Biblia dire, be not wise in thine own eyes. Kay Biblia man nagaingon ang Biblia mga kaigsunan nga ang kaalam na to, foolishness sa atubangan sa Ginoo. Di ba? Subo na itong bantayan, ingon sa Bible, be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Okay? Sumo na mga reminders. Ano gina-remind ta mga kaigsunan? Anong matawag na ito dig serious reminders, maong mga verses mga kaigsunan? O sa may purpose ani? Kinan kabalo ta sa purpose, ano gina-remind ta is to make us righteous in the sight of the Lord. Para mahimutang matarong at ubangan sa Ginoo. Di ba? Not only nga mahimutang righteous at ubangan sa Ginoo, kundi himuon ta sa Ginoong godly sa atong adlaw nga pagkinabuhi. Kada pa lang ingon sa Biblia diri, and depart from evil. Buti pa sabot, righteous. Righteousness na imong gibutang sa imong kasing-kasing.
Makamaon na kang mulikay, makamaon na kang mo-resist sa mga dautan, mga kaigsunan. To make us righteous, mo yung purpose to make us godly and to make us more useful sa Ginoo, mga kaigsunan, ug sa iyang mga buluhaton. Di ka magamit sa Ginoo. To make us a blessing. Nana. That's why we need to trust God. Trusting God. What are the benefits of trusting God? So kung maguna-una ka sa usa ka butang, di ba? Mubuhat ka anang butanga, imog yung gihuna-huna po in advance, usa may benepisyo na kuani sa unahan. Di ba? So when we trust the Lord with all our hearts, mga kaigsunan, I will give you 4 benefits of trusting God this morning, mga kaigsunan. Okay? First of all, we receive guidance and wisdom for our decisions. That's number 1. Una nga mga benefits, mga kaigsunan, of trusting God, we receive guidance. Di ba, nindot ka nang naka-i-receive? Di ba? Receive. Pero ang prinsipyo sa Biblia, it is better to give than to receive. Di ba, no? Pero diri, ang madawat na to, sa diha nga ibutang na to ang atong pagsalig gayo sa Ginoo, sa tibuok na tong kasing-kasing, buti pasabot, wala na unbelief, wala na double-minded mind. Dili na double-minded ang imong kinabuhi. Kundi totally nag-trust ka sa Ginoo. So ang benefits ana una sa tanan, we receive guidance. Not only guidance but also wisdom for our decisions. Guidance and wisdoms sa atong mga desisyon, mga kaigisunan. O sige, pasabot ani, pastor. Buti po sabot ani, klaro na ang direction sa imong kinabuhi. Nasabtan ko ninyo? Amen? Nanay, clear direction. Dili na hanap-hanap ba? Dili na way klaro. Kay lisod gid ang kinabuhing way klaro. Lisod kayo ang desisyon nga way klaro. Kita tanan na nakasinati ba ana gyud. O di ba? Lisod kayo. Dili kay hanap-hanap. Kabantay ka sa una. Di ba kabantay ta karon kuan na high-tech naman ni karon na may mga phones na cameras. Pero kung balag mo sa unang panahon, 1960s, 70s, 80s. Sikat kaayo ang Kodak, right? Sikat kaayo sila. Ang Kodak, ang history sa Kodak, doon na sila 1,066 employees. Pati daghana sa tibok kalibutan. Pero pag abot aning mga phone cameras, nabankrupt sila. Gamay na lang kayong nagbarog karon. Lugi gi sila kaayo. Diba sa una, kudakan ta, unya, samtang katanaw ka sa picture, di ka mo tanaw sa imong kauban. Siyempre, ang una nimong tanawon, imong yung dagway, di ba? Ang mag-imong tanawon tong imong amigo, amiga, imong yung naong imong tanawon nimo. Nan, kung dili ka satisfied sa pagtanaw sa picture, makaingon ka, mura mag-blur gamay, mura hanap-hanap man eh. Di ba? Mura mag-nindot ang kuha. Kulang lang nis focus. Di ba sa cellphone na to, di ba sa mga panahon di nga, mag-take picture ta, nya pagtanaw nimo mura maghanap. Balik. Imong panon. Imong porma, imong tarungon. Usba kayo nagnaay mga kuan. Hiwi akong ilong din napita da. Usba. Gusto gid ka nga nindot yun ang makuha. Pero kung hanap, way klaro, di ka kontento. Now sa kinabuhi na to mga kaigsunan, mahimong hanap, mahimong way klaro ang atong kinabuhi kung una walay guidance gikan sa Ginoo. Hello? Mahimong way klaro, mga kaigsunan, ang atong mga lakaw, atong kinabuhi kung walay guidance, walay wisdom, unsa na lang paghimo natong mga desisyon. Basi, bad decision ang resulta. Pero kung tanaw na ito, mga kaigsunan, kung natin pagsalig sa Ginoo, first of all, we receive guidance and wisdom for our decisions kinabuhi. Bisag lisod, pero right decision, okay ra. Amen? Di ba? Kaya di man tanang desisyonan nimo sayon pod. Lisod, oy, na mga panahon lisod, mga kaigsunan, pero importante diha, nagdesisyon ka nga sakto. Pareho ani,
Giluwas ka sa Ginoo, gihimo kang Kristohanon. Ayaw na paghimog lain pang desisyon nga di ka mga lagar. Ang desisyon ni Ginoo, faithful ka sa Ginoo. Amen? Ang pag-faithful di as pagpangalagar sa Ginoo, usa na kapag himo og desisyon. Amen. Desisyon na nato. Ang pagtalikod sa Ginoo, ang pag-backslide, di na nahitabo nga sulagma lang. Wa na mahitabo mga kaigsunan nga aksidente lang. Dili oy, di kumutuwa na kana tinuyo gid na. Amen. Amen. Kay kung maingon kang sulagma, makarealize ka oy makaakon ka oy layo na maligo sa Ginoo, manumbalik ka sa Ginoo. Oh. Pero kung choice gid nimo nga mo kuan ka diha likoy jud ka, awa na kinay mahimo. Kaya gipili na magini mo. Pero hinumdumi, wala diyang guidance sa Ginoo. Hinumdumi diha, wala diyang wisdom sa Ginoo. Oh. Kaya nga naman, wala ka nagsalig totally sa Ginoo. Okay? But we need to realize, mga kaigsunan, that the first benefits when we put our trust in God, mga kaigsunan, we receive guidance and wisdom for our decisions. Number 2, not only we receive guidance and wisdom for our decisions, but number 2, we find strength and courage in times of adversity. Makabaton kitag kaligon o kaisog sa panahon, mga kaigsunan, sa mga adversities in life. Mga kalisdanan sa kinabuhi ba? Adversities in life. Kalisdanan. Nagtuo ko nga tanan ta, may mga kalisdanan ta sa kinabuhi. Amen ba? Amen? Di ba? Buti pa sabot, tungkol kay naay mga kalisdanan sa kinabuhi, dili ta makagarantiya nga sa matagigayon, haruhay ang kinabuhi. Adversities in life, moabot gina mga kaigsunan. So, unsa man sabton sa nato ning unsa ning adversity? So, in biblical meaning, mga kaigsunan, adversity is God's way of getting our attention. Mula siya. Adversity is God's way. Dili our way. Dili man's way. But adversity in biblical meaning is God's way of getting our attention. Kaya naman, wala naman ta mo pay attention sa Ginoo. Ang atong unahuna, diri naman wala na. Nakalimot nga na ay Ginoo. Nakalimot ang tao nga na ay Ginoo, nagplastar sa una-una. Mabitan na yung mulikoy, no? Lisod kayo kung una-una, makuan na. Muna yung mulikoy. So, ang mga kalisdanan sa kinabuhi, yung mga pamaagi na sa Diyos, mga kaigsunan, aron nga makuha niya ang atong atensyon. Uy, sa una, may nampuon lagi ka. Karon lagi, panagsa na lang lagi ka mag-ampo. Oh, nanay, tikdol na yun. Nanay, litkan ka na sa ginawa na. Oh. So, una lagi, hinimbal lagi ka kaayo. Naalagi ka pirmi sa simbahan. Karon, murag, taragsa na lang. Oh. Diba? Sa una lagi, gahatag lagi ka sa imong tithes. Karon lagi, tip na lang lagi na imong ihatag. Oh, tanawa ra. So, asa man ang pabor sa Ginoo na? Lisod kayo na ba? Lisod kayo ang tao unfaithful sa Ginoo. Kanya mga yung pabor sa Ginoo. Amen? Ha? Murag dili po ta deserving. Lord, tagaay kong pabor, Lord. Lord, tubaga ko sa kong mga pre-request, Lord. Lord, tagaay kong blessing, Lord. And then wala kag pray. Pray lang ka para sa imuhang kagulingon lang. Ang tawag na, selfish prayer. Kinalan po, kamao mo pray sa uban po, para sa uban. Hindi rin mangin selfish, mga kaigsunan. Adversity, it includes trouble. Kaya mo, mga matawag na ito bitaw ang mga kalisdanan sa kinabuhi siya. So, ang adversity, ang purpose, mga kaigsunan, aron makuha sa Ginoo, balik ang atong attention. Oh, di ba? So, sometimes ginagamit sa Ginoo ang troubles. Not only troubles, but also opposition. Di ba? May mga opposition sa imong mga plano. Nagplano ka nga mauni, number 1 opposition nimo, imong bana. Number 1 nga ga-oppose nimo, imong asawa. Di ba? Ga-oppose nimo, imong mga anak. Ga-oppose nimo, imong ginikanan. Di ba?
So tiba niya mga kaigsunan nga ginatugot na sa Ginoo para sa pagkuha sa atong attention. Not only trouble, not only opposition, but also pressure. Kanang pressure kayo mong kinabuhi ba? Di ba kung pressure kayo, mura ka gituok ba nga wala kayo, mura na kaglugos ka ginhawa na. Pressure kay ka sa imong trabaho, sa imong kinabuhi. Kung sa pagyod, illness, mga sakit, mga tawag na kalisdanan sa kinabuhi. Wa mangyoy malipay nato mga kaigsunan kung naay membros pamilya nimong na hospital. Mag-hold yun ka. Katong nag-visit mi ni brother sa ilan brother Edel, murag ang hospital murag gihimo niyang balay. Ngano man, wa man mag-hold sa bayranan kay ngano man insurance man. Di ba? Ma-admit ka labi na sa mga private hospital. The first approach sa emergency nimo na manay kuan sa information. Unsa may insurance niyo, sir? Naka-insurance sir, kuyawan ka oy. Di ba? Unahon nila pangutana ang insurance kung na ba kay insurance o wala. Sang sa pangutaron ka unsa man yan imong pasyente. Insurance oy nga naman nakasulti mga pastor. Naagi ko na nako good. Kapag admit ako last June to? July. Uy, pag-abot dito, naka-insurance, sir. Wala bagi ko insurance, ma'am. Main to bagon, assurance lang na, assurance of salvation. Pero insurance wala, uy. Tiya, wala. Kasi makuyawan ka niya, mga ka-insurance, wa ka makuyawi sa dagom, wa ka makuyawi sa dextrose, wa ka makuyawi sa doktor, kuyawan ka sa bayranan, wa pa gani ka ma-admit, gikuyawan na ka sa bayranan kay private hospital. Puro si Brad Idel, Brad Bern, murag wa gin makuyawi oy. Sana all. Insurance man. Wala na advantage diya mga kaigsunan. So illness, usa na sa mga adversities in life. Mga gitawag nga kalisdanan sa kinabuhi. But we find grace and courage in times of adversity when we trust in the Lord with all our hearts. Amen? Sa diyang natin pagsalig, dili lang kay madawat at gikan sa Ginoo ang guidance and wisdom for our decisions, but also we find strength. Kanag yung kusog. Kanaman, ligunon maguta si Ginoo. Bugat kayong kalisdanan, bugat kayong trouble nimo, bugat kayong illness nimo, pressure ka, pero naamang ko'y galigoon nimo. Amen? Nga ka ng pagligon sa Ginoo, di na mapalitog kwarta, oy. Kaya naghang kwartahan, mga kaigusan nga naghikog, kaya wala kaligon. Sa ilang emosyon, sa ilang kasingkasi, wala na. Pero bisag unsa man mga gihambin nga mga problema nimo sa imong kinabuhi, mga sakit diha, ligo na ang pagligon sa Ginoo. When you put your trust in God. With all your heart. Dili ka half-hearted. Amen? Kay kung naatay pagpang duha-duha, musumbalik magyapon na nato, apiktahan gyapon ta na. Amen? Pero kung naa ang Dios nagligon nimo, maingon na ka nga, problema ra ka, dako akong Ginoo eh. Utang ra ka, dako akong Ginoo. Hello? We find strength and courage in times of the adversity. Pero tanaw lang po nato ang warning because our text is full of reminders sa Ginoo, mga kaigsunan. Reminders and warnings. O sa ingon sa Biblia, fear the Lord and depart from evil. Lisod kayo, sige tagdool sa Ginoo. We are living in sin, mga igsoon. Depart from evil. Okay? Naatay kusog diya sa Ginoo. Buti ba sabot, di ka mawadag paglaom. Mulaom gyapon ka. Musarig gyapon ka sa Ginoo. Okay? Number 3. Ikatulo nga benepisyo mga kaigsunan nga atong maangkon sa diha nga natay pagsalig sa Ginoo. Number 3 is we experience peace and joy in the midst of chaos. We experience peace and joy in the midst of chaos. Unsa gipasabot ani pastor? Kana bitong mga kagubot, bisag gubot na kaayo, atong nasod karon gubot naman gyud kaayo. Gamay na ikuha nga nawa na. O, di ba? Minaw kag balita. Pero murag di ka malipay. Di ba? Pero gustuhon man nato sa dili, mahitabo magina kay biblical magina.
Nanata sa katapusang panahon mga kaigsunan. Di ba? So naan ang mga kagubot, wala nagparihas ang mga utok sa mga tao, nagi mga differences. Oh, di ba? Karon dito sa dagananay mga rallies nga gihimo dito sa Luzon. Tungod kay naay mga disagreements. Naay mga gubot. Ya kana ra bang naay gubot? Makawala bigin na kalipay. Kabantay mo? Bisan sa atong panimalay, naay mga disagreements sa panimalay. Makawa sa kalipay, oy, puro isog ng mga tao na diha. Isog ang mama. Isog po kayong papa. Isog pong mga anak. So mag-chaos na diha. Pero mga kaigsunan, kung ang atong pagsalig na aragyon sa Ginoo, we experience peace. Bisan pag unsa kagubot diha, nagi po kay kalinaw eh. Nagikalinaw. Nakahinumdum ko sa unang dugay na gini kaayo nga nahitabo bitaw sa story. Naay usa ka teacher nga giingnan niyang iyang mga estudyante, okay, mohatag ko ninyo homework. Unsa man ma'am? Paghimo mo og kanang bitawng peaceful situation. Your own imagination lang, maghimo mo og kanang usa ka sitwasyon nga malinawon. Nya ipas ninyo ugma, ang mga bata naglibog naglibog. Sa ingon na sa maestra, okay? Ipas ng inyuhang mga homework. Nya usa-usahon ta mo sa pagtawag, i-explain nimo nganong mauni ang imuhang gidrawing. Mo ni gihimo nimo. Ang uban dito naghimog happy family. Di ba? Naay balay, naay papa, naay mama, naay anak. Happy family. Sa ingon sa maestra, okay, check. Dako gito grado kay di man ka mahimong happy family kung why peace. Amen? Kay usas ilhanan nga happy imo pamilya na ay kalinaw. Oh. Unya, naabot usa dito nga nagkuan sila, nag-vacation sila together gyud. Together gyud nga naglip adto sila lahi ang mga dapit. Unya malipayon kay sila, naay mga pasalubong inana. Ingon sa maestra, okay, approve ni, approve. Inamin taon to'y usa ka estudyante mga kaigsunan nga luoy kay siya lisod pagpagkaon, magbaon lagway sudan, tigi pobriha. Pagtanaw sa maestra, ngano man ni? Ngano man ni day imo man ni ang imuhang mura magkakasabot sa akong gihatag nimong instruksyon. Ingon ako kanang peaceful life or peaceful situation, ngano man ning imuha ni nga naglupad man ning mga atop, nang lupad man ning mga bali man ning mga kahoy, mga sa nami mga lunop dinhi, na may mga kanabit bagyo man yang drawing. Bagyong udit, kusugi kay ba? Di ba? Wa nay mga kahoy nga nagbarug, wa nay mga dahon ang mga lubi, wa nay atop ang balay, nagdaganay ng mga tao, nang hilak ang uban. So asa man ang peaceful situation diyang dapita? Bibi, ikaw may nagbuhat ani, i-explain ko rin ako. Ma'am, ako na i-explain mo, ma'am, ha? I-explain na sa bata. Ma'am, ang homework nga gihatag nimo kanamo namo is kanang sitwasyon nga malinawon, may kalinaw. Oh. Akong i-explain nimo nganong mao ni akong gibuhat. Sige. Una, ma'am, nakita nimo ang mga balay nga walay atop. Oh, di na peaceful. Kita nimo ma'am ang mga kahoy nga walay mga sanga, walay mga dahon. Oh. Kita ko. Kita ka ma'am sa naay mga tao nga naisigdagan lang, nagdalag, nagpasan sa ilang mga gamit. Oh. Kita ka naay kahoy nga napungkol ma'am. Oh. Ma'am, tutuki pag ayo ma'am sa kahoy nga napungkol nga nagbarog siya, wa na siya sanga, wa na udlot unsa diha. Ha? Tuod na lang. Kita ka nga naay lungag. Oh. Ma'am, tanawa ang lungag, ma'am, nailanggam. Oh, kita ko. Ma'am, ang langgam, ma'am, tanawa, wag sila maapektahan sa bagyo. Naragi sila sa lungag, na dito na may mga anak, na ay inahan sa langgam, nga safe sila kaayo sa lungag sa kahoy. So, mao ni ang akong gipasabot nga peaceful situation, ma'am.
Makita ni mong surrounding, gubot na kaayo, ha? Pero ang mga langgam, safety, secured sila kaayo. Muna peaceful. Amen? Ay bisag unsa ka gubot ang palibot, ikaw malinawon gyapon ka. Nga naman, naman kay Ginoo. Kay ang muhatag na to tinud-anay nga kalinaw, Ginoo man. Amen? Dili man ang kwarta ang makahatag nimo, dili man mga butang makahatag nimo tinud-anay nga kalinaw. Dili oy. We experience peace and joy in the midst of chaos when we put our trust in the Lord with all our hearts. And lean not into thine own understanding. So, ang understanding sa maong maestra, puro lang yun, literal. Pero niya, makita ang anaan dito. Tiya mo na mga kaigsunan. Hinaut unta sa mga chaos na maabot sa itong ginabuhi, sama ta sa langgam. Diba? Amen? Ang pangunta na, kung langgam ka, unsa ka nga klase nga langgam? Ha? Mga kaigsunan, we experience peace and joy in the midst of chaos. Nindot kayo ang joy. Kanta ka ganyan sa choir, rejoice and rejoice, rejoice. Amen? Ingon ni Paul, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Tiya mo na. This is the day that the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. Muna diha, mga kaigsunan. Ikaw pat nga butang, nga tagaan itong pagtagad. Sa diha nga naatay pagsalig sa atong buhing Dios, mga kaigsunan, we are transformed by His love and grace. We are transformed by His love. Kaya bitang matransform ka. Naagyoy, tinuanay nga kausaban, matransform ka. No? We are transformed by His love. Dili by our ability, by our own wisdom, kundi by God's love. Amen? Ang gugma man sa Ginoo. Di ba, tanawar ha? Nausap bang ginabuhi tungkol sa gugma sa Ginoo? Di ba? Ang gugma sa Ginoo, nagdala magkaluwasan. Amen? Nagdala kaluwasan sa itong kalag. Sa diha ikaw, Kristohanon ka na, secure ng imong kalag. Kaning atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, our Christian living na, kung di ta mo salig sa gugma sa Ginoo, kulang gihapon ang kinabuhing Kristohanon. Kundi na ito ma-acknowledge ang tinanay nga gugma sa Ginoo. We are transformed by His love, not only by His love, but also sa iyang grasya. Ma-acknowledge nimo ang Dios, mga kaigsunan, ang iyang gugma o iyang grasya sa diha nga ate pagsalig. Mang-independence ta sa Ginoo ba? Dependence. God wants us to be dependent on Him. Buti pa sabot, di ta mag-independent. Basta Ginoo na, ayaw pag-independent, ayaw pa yung, Lord, kaya ko ni Lord. Lord, apil lang sa kanila, okay lang ko diri, Lord. Ay lang sa mong hilabti diri, Lord. Di, tapos sa tao, tingin makaanak ka, pero sa Ginoo, inaunusa ka. Ha? Una nga di kita mosalig sa itong kagalingon. Oh, lean not into thine own understanding. Mamay kipasabot, anak. We are transformed by His love and grace. Mga igsoon, salamat nga naigugma o grasya sa Dios. Hinaut unta, matag higayon, imong matagamtaman ang grasya o ang gugma sa Dios. I-acknowledge sa good nato, good. Lord, kung di pa lang sa imong grasya, Lord, kung di pa lang nitungod sa imong gugma, asa ka kuron. O, di ba? Lord, kung dili pa lang tungod sa imuhang tabang, kung dili pa lang tungod sa imuhang dakong kaluoy ka nako, mag-unsaon ka nako pag-solve ang akong mga problema. Di ba? Pero hinumdumi mga kaigsoon na naay Ginoo nga nagalig-on nato. Naay Ginoo nga nahigugma nimo. His love endures forever. Inana kaninot ang Ginoo mga kaigsoon. That's why we need to trust in God. Trusting God. Salig sa Ginoo. Patra kabutang ang atong istoryahan this morning. Unsa ganito benefits when we trust in God? What are the benefits of trusting God? Number one, we receive guidance and wisdom for our decision. I-appeal gid ang Ginoo sa imong mga desisyon. Not only that, but also we find strength and courage in times of adversity.
Number 3, we experience peace and joy in the midst of chaos. And we are transformed by His love and grace. Igsuon na ay Ginoo ta. Amen? Natay Ginoo, buhing Ginoo. Ayag wagtang sa imong pagsalig. Be a blessing. Be a blessing. Keep on trusting God. Lord, salamat kayo sa imong pulong, among gipamalandungan. Salamat, Lord, sa mensahe na nag-remind ka na mo, Lord, na kinahanglan ming musalig sa tibuok na mong kasing-kasing. Anha ka nimo. Lord, sa pagkatahom gayod, sa pagkanindot gayod sa mga benefits, sa diha nga kami musalig kanimo. O God, hinaot ka ang mensahe, karong kabuntagon, makahatag kalig-on, refreshing sa among kinabuhi, isip, imong mga katawhan nga nag-aapadayon sa pag-alagad kanimo. Lord, tabangi mi, nga maaplikar na mo ni sa mong adlo-adlo nga pagkinabuhi. Salamat, Lord, nga ikaw walay hunong na nagpadayag sa imong kaluoy, sa imong grasya, nari ka na mo. Amahan nga langit noon, amo kinigitugyan kanimo in Jesus' name. Samtang nagapabilin ta sa pagpiyong sa atong mga mata higala, karong kabuntagon. Kung ang mensahe sa Ginoo nga imong nadungog karon nakadulot sa imong kasing-kasing, nakapukaw kanimo, nakalig-on kanimo, pakigsulti sa Ginoo karong kabuntagon. Lord, saligi ko nimo, Lord, tabangi ko, nindot kaayo ang mga benefits sa dihang na ay pagsalig diha kanimo. If God is talking to you this morning, higala, ako ang gihangyo sa pagbarog sa imong lingkuranan, aristo bangan. Amen. God bless you. Aristo bangan, come on. Ari. Come on, tindog-tindog sa imong lingkuranan. Ang Dios naglihok nimo. Ang Dios nagigsulti nimo pinagi sa mensahe. Why don't you come and kneel down at the altar and talk to the Lord? Amen. God bless you. Isa pa. Pastor, di na ko kaya ang tanan. Pero salamat nga na Ginoo. Amen. God bless you. They are coming. God bless you. Amen. Keep on talking to the Lord. Ikala. We find strength and courage in the midst of adversity. We receive guidance and wisdom for our decisions. Di amo na mga blessing. Blessing na tanan. Gikan sa Ginoo. Sa dihang na atay pagsalig diha kaniya. Amen. Just keep on praying this morning. Loving Father, in the name of Jesus Christ, Lord, we thank you for all the blessings that we have received today. Gikan sa imong mga pulong, Ginoo. Salamat sa imong mga katawhan. Ikaw, Lord, padayon sa paglig-on sa matag kasing-kasing. Tabangi ang matag usa, Ginoo, nga ma-apply na mo ang mensahe. Tanang mga reminders, gikan sa imong mga pulong, among ma-aplikar sa mga kinabuhi. Salamat sa mga benefits, mga benepisyo sa dihang kami musalig kanimo. Help us, Lord, to keep on believing, trusting, and hoping in you alone, dear God. Thank you for the blessings. In Jesus' name, amen.